Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon na ating programang Solution with Me. Of course, my name is Laverne Ducot, kung saan ay iniimbitahan ko po kayo na samahan ako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Medyo maraming minuto, pero alam ko pong kayo mapapagpala dahil napakaganda po ng ating mga pag-uusapan na may kinalaman sa ating mga buhay-buhay. At syempre pa, bago tayo magtuloy-tuloy sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, gusto ko muna pasalamatan ang awiting ating napakinggan, Kapayapaan, na naghatid sa atin sa oras na 40 minutos makalipas ang alas 7 ng gabi. Ngayon pong Martes, maraming salamat po once again for joining me. At binabati ko po lahat ng ating mga kababayan sa labas ng Pilipinas. Siyempre pa sa mga kaibigan natin sa taga Hong Kong, Canada, sa Switzerland, sa Africa, sa lahat ng panig ng daigdig. maraming salamat po. At kayo pinakasama namin, bagamat iba po ang mga time zones sa inyong mga kinalalagyan, pero hindi po ito hadlang para tayo po magsama-sama at mag-aral ng salita ng Panginoon. And of course, gusto ko rin pong batiin lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Isa mapagpalang gabi po sa inyo dahil tayo po sumasa inyo every Tuesday night, alas 7:30. At ito po yung panahon para tayo po ay magsama-sama at pag-usapan natin ang kabutihan, ang katapatan ng Panginoon sa ating mga buhay-buhay. And of course, binabati natin lahat ng mga kaibigan natin na nagsaselebrate ng kanilang makasaysayang araw. Birthday, belated happy birthday sa amin pong churchmate, si Brother Bob Villamanto, na nagpakain ng mahiwagang, ano ba yung kinain natin? Palabok at Shanghai. Yeah. Maraming salamat, Brother Bob, and once again, happy birthday. And sa kapatid po nating si Sister Noemi Arevalo, I believe she's celebrating her birthday mismo ngayong araw na ito. So sa ngalan po ng bumubuo na aming sambahan SGC, happy birthday once again, Sister Noemi Arevalo. At kung kayo po ay nagsiselebrate ng mga birthdays o mga monthly, anniversary, anuman pong mga mahiwag at makasaysayang araw po ang inyong pinagdiriwang, kami po ay nakikigalak sa kabutihan ng Panginoon sa inyong mga buhay. And of course, gusto ko pong batiin lahat ng mga kababayan po natin. Marahil kayo po ay first time na napadako sa ating programa. Kayo po ay welcome at gusto po namin kayo makilala. Pakilagay po sa ating comment section, #first time, at pwede na rin po ilagay ninyo kung sino po nag-invite po sa inyo. Nang sa gayon, mapasalamatan naman po namin sila. At once again, this is Solution with Laverne Ducot. Ito po ang ating online Bible study na kung saan ay inihahatid po namin sa inyo ang mga tugon sa ating bawat tanong. Ito po ang mga hinihingi ng ating mga kaluluwa ng mga tugon at bibigyan po ito mismo sa atin ng Panginoon ng solusyon mismo sa kanyang salita. Doon tayo kukuha ng tugon. Nang sa gayon ay mapunan po lahat ng mga pagdududa at mga kalituhan natin at matugunan po ng mayaman na wisdom ng Panginoon ang mga bagay ito na marahil ay nagbibigay sa atin ng pag-aalangan na harapin ang buhay. At inaanyayahan ko po kayo at ako pinaglalambing din kung kayo po ay matagal na namin kaibigan at kasama at kaagapay sa gawain ito. Pwede po ba nating i-share yung ating gawain ngayon mismo? Yes, pwede nating simulan na po i-share yung ating broadcast nang sa gayon mas malawak pa ang naaabot po nito. And of course, gusto kong batiin lahat ng ating mga kaibigan na marahil kayo po ay matagal na nga nakasubaybay sa amin. Maraming salamat kay Sister Corazon Balikas, maganda at mabiyayang gabi rin po sa inyo. Kay Brother Atan Nabo, magandang gabi na puno ng biyaya ng Diyos. And of course, present as always si Pastor Willie Wilson Kyongson Laigo. Maraming salamat din po sa mga kaibigan natin sa Taytay. At sila po ay nakasama natin last Sunday. Alam kong sila po ay mga kaklase natin at kasama natin every Tuesday night. And of course, binabati natin si Brother Andres Mendoza. Good evening po sa inyo. Maraming salamat. At nandyan din si Sister Marie Trinidad Casoko. Salamat po at kayo po ay kasama namin. Si Sister Edsel Cuevas. At syempre pa si Kuya Albert Ojero na nagbigay sa amin ng masarap na pasalubong. Yan, maraming salamat. Of course, binabati rin natin si Ate Amiel na still nasa Malaysia. Ate Amiel, miss ka na namin. Kumusta ka na dyan? And blessed Tuesday din sa iyo, kapatid na Ver Cuevas, ang napakagandang lalaking hubby ni Ate Edsel.
And maraming salamat po for joining us tonight. And Sister Edna Magalong, nandyan din po siya. At Sister Gina Griano, naku, na-miss namin kayo last Sunday. Kumusta na po kayo? And Sister Enery Angolas, Sister Agnes Baniked, magandang gabi po sa inyong lahat. And mga kaibigan, kung kayo po ay ngayon lang nakakapanood, please don't forget to ano bang tawag dito, yung ating notification bell. Huwag niyong kakaligtaan na anong term na ginagamit natin doon? Anong term na yun? Paki-click. Nang sa gayon ay sabay-sabay po tayo na-notify. Oy, meron ng Bible study ang Solution with Laverne Ducot. And tonight, ang ganda po ng pag-uusapan natin sa atin pong message title na What's the Point of Going to Church? Yes, ito po yung napapanahon, I believe. And of course, alam nyo, last Tuesday pa ito dapat pero pagpaumanhin nyo po dahil hindi po kinaya ng ating schedule. Alam nyo na medyo tuloy-tuloy po ang pag-ulan. So may mga kailangan po kami ayusin last Tuesday. Pero alam ko naman po that all things work together for good, especially sa ating po mga mananampalataya. So ang message po natin for tonight, it's what's the point of going to church? At meron tayong question na bibigyan sa atin ng tugon ng Panginoon. At gusto ko po, ngayon pa lang alam nyo na po yung question para ibigay nyo na po ang inyong mga katugunan sa ating katanungan. So what are the benefits of having a local church? So once again, this is our question for tonight. At tinintay po namin ang inyong mga sagot. What are the benefits of having a local church? Siyempre pa, dito lang yan sa inyong programa. Yes, nagbabalik tayo dito yan sa programang Solution with Laverne Ducot. Ito nga pong inyong Bible study online. At maraming salamat po once again sa mga kaibigan natin kasama tonight. At patuloy po kayo napapagpala at naniniwala. Maraming salamat po at for being our kaagapay. So once again, ako po naglalambing. Pakishare po yung ating gawain ng sa gayon. Marami po ang maabot ng ating mga pag-uusapan dahil ito po ay napaka-importante. But before we move on sa ating pag-uusapan, gusto ko manang batiin ang pinsan ni Brother Albert, si Kuya Albert Ojero, si Sister Maylene Sardiasa. Siya po ay nanonood ngayon from Israel. Wow! Welcome po sa ating programa and I pray na tapusin niyo po yung ating pag-aaral dahil tinitiyak ko po sa inyo marami kayong matututuhan sa ating mga pag-uusapan tonight. And of course, isa mapagpalang araw po sa inyo. I believe umaga yata po sa kanila si Brother June Malyari. Maraming salamat po for joining us tonight. Brother June, kayo po ay lagi namin kasama sa ating pag-aaral. And nandyan din sila Brother Andy Magalong mula sa Kuwait. Sila po ay kasama nating nanunood at nag-aaral. Yan, si Brother June ay from Dublin. And si Brother Jake naman, Pastor Jake Pakate mula naman sa Japan, kung di ako nagkakamali, siya po yung nagpapasto doon sa Japan. And salamat po for joining us tonight. Nandiyan din si Sister Allen Sebal. Yan, magandang gabi po sa inyo. At patuloy niyo kaming sinasamahan. And ang kanyang butihing hubby na nagsiselebrate ng birthday tonight, nung Friday, belated happy birthday kay Gerald Sebal. Sa Friday naman ang kanyang birthday. Sebalye. Yun pala ang apelido. So, Sister Allen, pakisabi kay Brother Gerald, sana nanonood siya. Advance happy birthday sa kanya. Kami ay nakikigalak sa kanya. No! Sa mga kaibigan natin nagsiselebrate, once again, naman po yung mga celebrations, kami po ay nakikigalak sa inyo. And tonight, pag-usapan na po natin, let's go back to our question. At ang atin pong tanong ay, what's the benefit of having a local church? So, gusto po namin malaman ang inyong sagot sa atin pong episode na what's the point of going to church? Ganda po ng topic natin. Ano? Alam niyo po kasi, marami-rami na ako mga nakakausap ng mga kaibigan, mga kasama dati sa church, at yung mga dati ko pang kasama sa dating church. At kinukumusta ko sila, oy, kumusta na kayo? Saan na kayo nag-church? Ang dami ko nakausap. Sabi nila, online, minsan every Sunday, dito kami sa church na to, minsan naman sa ganon, sa ganyan. Sabi ko sa kanila, ginagamit ko talaga yung opportunity. You have to need a local church. Kasi po itong mga ganitong sistema, napansin ko lang, nagkaroon ng pagbabago after the pandemic. Bagaman, ang tagal na ng pandemya. But still,
ang mga tao po sa ngayon, mga kapatiran, parang kung sa comfort po ng kanilang bahay, this Sunday, manunod sila sa ganitong church. Next Sunday naman, sa iba na naman. Next Sunday, sa iba na naman. Well, okay po makapanood. Basta i-filter po natin yung ating pinapakinggan, dapat it should be yung gospel, the pure gospel of grace. Pero importante rin po as a believer, ito po yung lagi kong binabanggit sa ating pag-aaral, bilang mga mananampalataya, nung tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay na born again na, you belong to a universal church. Of course, sa atin pong tagapangalaga, ang ating pastol ay ang ating Panginoon Jesucristo. Siya po yung ating chief shepherd. Pero, kinakailangan pa rin po, bilang mga mananampalataya, you need to have a local church para yung po inyong mga pastor na itinalaga ng Panginoon Jesucristo bilang mga under-shepherds ay magawa po nila ang pag-iingat po sa inyo, pagbibigay po ng pag-aaral para mas naaalagaan kayo, naaalagaan yung kawan. May mga itinalaga po ang Panginoon Jesucristo bilang ating chief shepherd, may mga itinalaga siyang kagaya ko, pastor, mga under-shepherds. So, ito po nakakalungkot na katotohanan after the pandemic, mas pinili po na marami sa mga kapatiran natin. Nandun na lang sila sa comfort ng kanilang mga bahay at nag-church. Well, meron tayong mga kaibigan, case-to-case basis po ito, nasa ibang bansa, at ako naman po, ino-honor ko po sila. Sabi nila, wala kasi kami dito, pastor, na Grace Church at nagtuturo ng mensahe ng Ebanghelyo, ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoon. So, sabi ko sa kanila, it's just okay, pero they've considered ang Solution Grace Church bilang kanilang local church. Even though sila po ay nasa ibayong dagat, pero every Sunday, they make it a point na kasama po namin sila sa online. So yun po maganda, at tinalaga po nila ang ating sambahan bilang kanilang local church. That's good. At yun po ay, I believe, biblically, ito po ay naaayon sa salita ng Panginoon. Now, sa ating pong pagsisimula, alamin po muna natin, ano yung ilan sa mga dahilan ng mga kapatid natin, bakit hindi na po sila talagang pumupunta sa kanilang mga on-site local churches, o bakit yung iba wala na talagang local church. Of course, marami po sa mga kapatid natin, they got the habit, o they get out of the habit, nakasanayan na after the pandemic. Ikalawa, may online church naman, sabi nila. Ikatlo, meron ako nakausap na ganito, pastor, bakit pa ako mag-church? Ang church naman ay Christians. Naku, sabi ko, kapatid, yes, I believe tayo po yung church, pero as a church, kailangan po nating puntahan din ang ating mga kapatiran, mga sambahan din para nagkakaroon tayo ng fellowship. Ika-apat na dahilan, sabi nila, at meron ako napakinggan na isang pastor, sabi niya, ang pag-church daw, konsepto lang ng tao. In other words, gawa-gawa lang daw po ito ng mga tao at ng ilang mga pastor. Gawa-gawa lang daw po ng mga pastor, ng ibang mga tao, ang konsepto ng pagsisimba. Nakakalungkot na dahilan yan. Number 5, maraming hipokrito sa church. Bakit pa ako mag-church? Number 6, pwede naman akong sumamba sa bahay na lang. At number 7, ito yung napaka-popular. Pastor, pagod na pagod ng katawan ko sa trabaho at wala na akong oras magsimba. Now, I would say, may point naman po kayo lahat. Lalo tigit yung pinakahuling dahilan na pagod na yung aking katawan, pastor. Wala na akong panahon, oras pa para makapagsimba at naiintindihan naman yan ng Diyos. I believe, kapatid, naintindihan ka talaga ng Diyos. Alam nyo, kung babalikan po natin ating message last Tuesday, ay pinag-usapan po natin na naglaan po ang Diyos ng 24 oras. Ito pong 24 oras na inilaan sa atin ng Diyos, ito po ay para gawin po natin ang ating mga gawain na talagang sapat na po ito. Ito po ay 24 oras, walang labis, walang kulang. Dahil alam niyo po, ito pong 24 oras na ito, kung sasang-ayon lamang po tayo sa panuntunan ng Diyos, at papaniwalaan na talagang perfect na po yung 24 oras para sa atin. Kung babalikan po natin mga pinag-usapan natin last Tuesday, o nung Tuesdays pa, 2 Tuesdays ago, ito po yung tinatawag na 888 rule, the time management strategy, na kung saan yung 24 hours, if you would still remember, ito po ay dinivide po ng Panginoon into 3 parts. Now, ano po itong 3 parts na ito? Yung first 8 hours is designated for rest or sleep. Pinag-usapan natin last Sunday yan. Ang mundo, yung first 8 hours nila, designated na kagad sa pagtatrabaho, pero sa atin po hindi. Biblically speaking, sa book of Genesis, nung nilikha po ang tao, on the 6th day, yung kanyang pinaka-first day, ay yung 7th day ng Diyos, nagpahinga ang Diyos at gusto niya kasama ang tao magpahinga.
So yung first 8 hours ay designed or designated for sleep. So kinakailangan po natin matulog talaga 8 hours. Yung ikalawa namang 8 hours ay dinesign po ng Panginoon. Siyempre, hindi ka naman pwedeng matulog lang na matulog, dapat po tayo magtrabaho. Amen. At gawin po natin ang pagtatrabaho para meron po tayong magamit para sa ating buhay at sa ating kabuhayan. And of course, yung atin naman pong susunod na ikawalong oras ay dinisenyo po ng Panginoon, ilaan po natin sa ating buhay. Third 8 hours po natin is designated for life. The last 8 hours of your day para po sa ating personal life, including yung ating personal time with our family, yung ating hobbies, yung ating relaxation, and of course, kasama po dito, take note hinihingi lamang po ng Panginoon sa atin yung fraction from these 8 hours, yung ating time with Him. And of course, kasama dito, yung ating pamamahinga. Wow! Napakabuti ng Panginoon, hindi po siya demanding. Binigyan lamang po tayo ng panahon, sabi niya, ilaan mo sa akin. At alam niyo po ba sino pong beneficiary dito? In the long run, hindi naman po ang Diyos Tayo rin po. Pero pangkaraniwan, hindi po nagagawa po ito. Although, nakalaan na po yung 8 hours na ito, yung third 8 hour na ito is for life. So, kailangan samantalahin natin at nakalaan po ito sa panahon natin with the Lord. Genesis chapter 2:2-3. Let me give you these verses. And on the seventh day, God ended His work which He had done, and He rested on the seventh day from all His work which He had done. Verse 3. Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it He rested from all His work which God had created and made. So yung ika-7th day nga talaga, ito ay sanctified. Pag sinabing sanctified sa wikang Hebreo ay kadosh. Ibig sabihin, naiiba, set apart. Di ba yung Sunday natin, hindi naman siya kagaya ng Monday until Saturday. So, bakit siya holiday? Doon po galing yung word na holiday, sanctified na araw. It's the Lord's Day. So, dapat po talaga nilalaan natin yung panahong yun. Amen. Alam niyo, meron ako nakausap last Sunday sa Sister Helen. Napaka-hectic po ng schedules niya talaga. From Monday till Sunday. Manggagawa po siya ng gobyerno. Sa lugar po nila sa Taytay, even po yung pagpapalibing sa mga kababayan nila, siya pa rin po ang nagmamando dito. Pero alam mo, she made the decision, yung Sunday ko po, Pastor, sabi niya sa akin, it's for the Lord. Wow! Sabi ko, mapapahiya sa yung mga sobrang busy kasi sobrang busy po ng kapatid niya ito at halos ang tulog niya ay 3 to 4 hours a day. Pero she made it a point na every Sunday, hindi pwedeng hindi siya mag-church. At sa akin pang pananatili, matagal kong mga invitations na binibigay sa akin ng Taytay, lagi ko po siya nakikita doon. Amen. Praise God po sa buhay ni Sister Helen. So once again, fraction lang po hiningi ng Panginoon sa atin doon sa last 8 hours natin. At ito po, ang beneficiary dito, mga kapatid, hindi ang Diyos, tayo. Gusto niya tayo po ay nagkakaroon ng holy, sanctified day with Him. Amen. Now, let's go back to our question. Ito rin po yung ating message for tonight, no? What's the point of going to church? What are the benefits of having a local church? Hindi po kayo pwedeng maraming churches. Kasi dapat may membership po kayo talaga para na bibigyan kayo ng tugon na papansin kayo talaga ng inyong mga pastor. Dapat kilala kayo ng inyong mga pastor. Now, here are the benefits of having a local church. Na dapat bilang mga mananampalataya, alam po natin ang mga benefits na ito kung bakit kailangan pong na maintindihan natin dahil ito po ang dahilan din kung bakit po nabuhay na maguli ang ating Panginoong Hesukristo. Now, let me give you Ephesians chapter 1 verse 22. Ang ganda po ng talatang ito. Basahin natin sa NLT. God has put all things under the authority of Christ and has made Him head over all things for the benefit of the church. So, see, kapatid, kaya pala nabuhay na maguli ang ating Panginoong Hesukristo because God has given Him all the authority at ito po'y mararanasan natin sa ating mga local churches. So, paano po natin malalaman? Ano yung mga benefits na meron dito? Nagtalaga po ang Diyos through our Lord Jesus Christ ng 4 na haligi. Take note 4 na haligi o yung tinatawag na pillars of the church. Basahin po natin, ano yung pillars na ito? Ano po ang benefit natin sa pillar? Sa Tagalog, haligi. Ibig sabihin, ito po yung pwede nating sandalan, ito yung pwede nating sandigan sa panahon na tayo po yung nangangailangan. So, ibig sabihin, napakalaki pong tulong ng 4 na haligi na ito
kung bakit nilikha ng Diyos. It was God's idea kung bakit may church. Sa Old Testament, wala pa nito. But after the death of Jesus Christ, kung bakit po siya nabuhay na maguli, itinalaga po niya ang sambahan. Local church, I believe. At sa local church po natin, meron pong apat na haligi na kung saan ito po ay maaaring sandala ng isang mananampalataya para siya po ay hindi mabuwal. At alamin natin bakit napaka-importante na meron pong local church ang bawat isang mananampalataya. So, ano ang sekreto ng mga first century church kung bakit sila po ay lumago? Actually, kung hindi po sila lumago noon, wala tayo ngayon. Amen. Kaya po, huwag niyo sasabihin na katang-isip lang o gawa-gawa lang po ang konsepto ng pananambahan o pagsisimba. Ako po talaga, hindi ko tinatanggap yan. Napakalaking insulto po niyan sa isipan ng Diyos na kung saan sa Kanya po galing ang pananambahan. Kasi dito po, pero pong sikretong ibibigay sa atin ng Panginoon kung bakit nagtagumpay ang first century church na kung saan ang kanila pong tagumpay ay nararanasan natin hanggang sa kapanahunan natin sa ngayon. Let me give you Acts chapter 2 verses 43 until 47. And all came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. So ito pong panahon na to, first century church, ay nararanasan po nila ang dami mga himala sa buhay nila through the apostles. Verse 44, and all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, and praising God and having favor with all the people, and the Lord added to their number, day by day, those who were being saved. So, habang tumatagal ang panahon sa local church na yun, dumaragdag po ang mga kaluluwang naliligtas. Now, alamin po natin, mula po sa mga binasa natin, pagpatuloy natin, what are the four pillars or the four fundamental precepts of a church? Ito yung apat na haligi na binabanggit ko na bilang mananampalataya, ito po yung ating masasandigan. Sa mga panahong tayo po ay marahil ay nasa binabanatan kayo ng kalaban sa apat na aspeto ng buhay na kung saan ay apat aspeto ng buhay natin, dito po maaaring bumanat ang kalaban, pero naglaan po ang Diyos ng apat na haligi na kung saan ito po yung ating sasandigan at sasandalan para hindi tayo mabuwal. Now let me give you the four pillars of the church. Ito po, basahin natin. Acts chapter 2 verses 41 until 42. Dito muna tayo. So those who received His word were baptized, and they were added that day about 3,000 souls. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of the bread and the prayers. Nakita niyo po yung definite article. Now let me give you itong four pillars of the church. At alamin natin, nag-devote po sila dito. Pag sinabing, and they devoted themselves, ibig sabihin, pinahalagahan po talaga. Pag sila po yung nagsasama-sama sa church, binibigyan nila ng emphasis itong mga bagay na ito. Kaya kung papansinin natin, they devoted themselves, number one, in the apostles' teaching. Nakita niyo po yung word na the? Definite article. Number two, the fellowship. So hindi lang siya basta-basta gathering, the fellowship. Number three, the breaking of bread and the prayers. So kanya-kanyang pillars, meron pong definite article. So ibig sabihin talagang the first century Christians, they devoted themselves sa apat na haligi na ito ng sambahan. Number one, once again, the apostles' teaching. It's the gospel, basically. Number two, the fellowship. Number three, the breaking of bread and the prayers. Apat po ito, napaka-importante. Now, bakit po ibinigay ito sa atin ng Panginoon? At ito po ay nilaan niya sa church, sa local church. Now, ang kalaban, meron po siyang pagbanat sa mga mananampalataya, sa mga anak ng Diyos, itong apat na bahagi ng buhay natin. Now, nagtalaga po ang Diyos ng kanya-kanyang mga haligi apat. Dahil itong sa apat na aspeto ng buhay natin, dito po binabanatan ang mga tao. Lahat ng tao pero kapag kayo po ay hindi mananampalataya at wala kayong local church, hindi po ninyo mararanasan na masasandalan ng mga haliging ito na matatagpuan sa ating mga local churches. Now, simulan po natin ang ating sagot sa ating katanungan kanina na ano yung benepisyo na meron kapag kayo po ay may mga local churches. Now, ito po ay, alam niyo po, ang kalaban, mababasa natin sa Matthew chapter 24. Na ngayon pa man po, hindi pa man nangyayari ang tribulation because wala pang rapture. Pero ang kalaban po nagpaparamdam na. At ito po yung nararanasan natin
sa ating buhay-buhay. Number 1, mababasa natin in Matthew 24 verses 45 na meron na pong mga naglipa ng mga masasamang at mga maling katuruan. Now sabi ng Matthew 24 verses 4 until 5, and Jesus answered and said to them, "Take heed that no one deceives you." Itong problema, pag kayo po'y walang local church, hindi kayo nakapakinig ng mensahe ng Ebanghelyo, madideceive kayo ng pangguguyo ng kalaban. Then verse 5 tells us, "For many will come in my name saying, I am the Christ, and will deceive many." So, how to combat the teachings of the Antichrist? Dito na pumapasok. Praise God, yung isa sa mga pillars of the church. Number 1, it's the paano na makakounter yung false teaching? Through the apostles' teaching o doctrines. Now, pag hindi po natin alam ang doktrina, and I believe dapat po tama ang doktrina natin, hindi natin malalaman kung mali ba o tama yung ating pinapakinggan. Now, paano natin malalaman yun kung wala kayong local church? Na kung kayo po ay nasa iba yung dagat at meron naman kayong kinikilalang local church, that's good. Hindi pwede yung kada Sunday, iba-iba yung pinapanuuran nyo. Dapat meron kayong local church. At dapat po talaga pinifilter natin, am I really hearing the true gospel of Jesus Christ? Pag sinabi nating gospel of Jesus Christ, sabi ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 2, verse 2, "For I decided to know nothing except Jesus Christ and Him crucified." So it's all about Jesus. Hindi po natatapos lang sa puro Jesus, Dapat meron pong itinatalaga at pinapaalam sa inyo ng mga pastor kung ano yung mga benepisyo meron tayo sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. At kasama po dito yung kanyang muling pagkabuhay. Amen and amen. So, kapag tayo po ay may local church, meron itinalagang pag-combat sa mga maling katuruan, nabasa natin kanina sa Matthew 24 verses 4 to 5. So, ano po yung sistema natin to combat false teachings? It's the apostles' doctrine. Amen. So that's number 1. Sabi ng 1 John chapter 4 verses 1 to 3, "Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. And every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming and is now already in the world." So ngayon po, nararamdaman na po natin. Marami na mga false teachings si Antichrist. Pero marami na po Antichrists, plural ngayon, pero wala pa po yung Antichrist na singular. Pag dumating po yun, wala na tayong mga mananampalataya. Amen. So, how to combat the teachings of the Antichrist? Anong sagot natin? How to counter false teachings? Ang sagot natin is through the apostles' teaching. So that's number 1. Dito na tayo. Ikalawa, sabi ng Matthew 24 verse 6, "And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet." So, meron po tayong mararanasan sa buhay na ito dahil nga po, this is a fallen world. May mga taong nananakit sa atin, ay ginagamit ng kalaban. Now, paano po natin mako-combat yung mga wars and strife? Alam niyo po itong wars na ito, yung mga tribulation na gawa-gawa ng mga tao. May mga nakikipag-away sa atin, sinisiraan tayo. Now, how to combat wars and strife? Now, ang sagot po dito is through the prayers. Amen. Kaya di ba pag nasa church po tayo, dito talaga, maraming pagkakataon, tayo po ay dinadala ng Panginoon sa ating mga programa na nananalangin. Amen. Ito po mahalaga. Sa church, bahagi po ng haligi natin para maiwasan at makombat po ang mga pag-aaway, mga strife, o mga tribulation na gawa-gawa ng tao. It's through prayers. Imbes na magkaroon po ng sasagutin mo yung mga masasakit na sinasabi sa'yo through social media, salamat na lang sa Panginoon, tinuturuan tayo ng church to pray for them. Amen. Di ba sabi ng Biblia, pray for your enemies. And then, pag tayo po'y nananalangin, naiibsan po yung bigat sa ating mga puso. Amen. 1 Thessalonians 5, verses 15 till 17, "See that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good, both for yourselves and for all. Rejoice always. Pray without ceasing." So, saan po nangyayari ang pangkaraniwan? Pag nasa church tayo, talagang na-encourage tayo to pray always. Amen. So, what's the point of going to church? Yung first one natin kanina,
to counter false teachings. Number 2, dahil kayo po ay nasa church, to combat wars and strife. Wow, praise God. Pabayaan mo na sila nang aaway sa iyo, pero manalangin lang po tayo na manalangin at let us just pray for them. Dito na tayo sa number 3. Now, number 3, sabi ng Matthew 24 verse 7, sa mga huling araw, mararanasan natin ang mga tagutom. Basahin natin. And there will be famines. Now, how to combat lack and famines? Oy, maganda po ito. Alam niyo po, lahat ng tao nararanasan po ito. Pero kung kayo po hindi po mananampalataya, talagang makikipagsapalaran kayo sa buhay. But, praise God, kung kayo po'y mananampalataya, and if you are part of a local church, talaga makukombat po natin ang famine at ang lack o yung kakulangan. It's through the fellowship. Amen. Since kayo po ay may mga kapatid sa church, hindi naman po yung mga kapatid na ito'y uutangan ninyo, hindi po yun ang dahilan natin. But if you have a local church, mararamdaman po na inyong mga kapatiran ang pangangailangan ng bawat isa. Alam niyo po, minsan nananalangin tayo, tulungan tayo, i-provide tayo ng ating pangangailangan. Alam niyo po sinong sagot sa panalangin yan? Yung inyo pong mga kapatiran. Kami po, sinasabi namin, kapag by the grace of God, sabi namin, Panginoon, thank you that kami po ay ginagamit mo na para makatulong. Dati po kami ay talagang nakita namin yung pagtulong na ibang tao sa amin, ang prayer po namin. At ito po ay answered na, Lord, kami naman gusto namin tumulong as a church. Amen. Sa mga nangangailangan. Kasi kapatid natin sila at maramdaman po nila, gaya po ng mga first century church, sila po doon kung anong pangangailangan ng isa, binibigay po nila yung tulong sa kanilang kapwa-tao. Kaya po merong community. Yun po yung church eh. Kaya po ito po ang beauty talaga ng merong church. Yung pangangailangan ng kapatiran mo, nagiging sensitive tayo. Hindi lang natin sinasabi sa mga kapatid natin, pagpipray ko na may magpo-provide sa'yo. Malay mo, ikaw na yung sagot sa panalangin ng kapatid na yan. Amen. Proverbs 3, verses 9 till 10. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of your produce. Verse 10. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. Alam niyo po, ito rin po ang aking karanasan. At karanasan din po ng marami mga churchmates namin. Kapag tayo po ay nagbibigay when you give unto the Lord, kasi po yung pagtulong natin sa kapwa natin, this is one way of giving to the Lord, di ba? Ito yung true religion na sinasabi ng Scripture. Pag nagbigay kayo sa Panginoon, imposibleng ako, hindi po babalik sa inyo yan. Now, of course, hindi tayo tumutulong para bigyan, pero wala kang magagawa. Yun po ang sistema ng Panginoon. Once you give, it will come back to you. At kapag tayo po'y tumulong, dahil tayo po'y part ng fellowship sa church, wala kang magagawa. When you give, it will come back to you. Talaga pong pupunuin at hihigitan pa ng Panginoon ang mga pagpapala at biyaya na binigay mo sa iyong kasama, sa iyong mga ka-fellowship sa church. Amen. Malakay chapter 3, verse 10, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord of hosts, I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Alam niyo, isa pong patutuot, alam kong ito po nabanggit ko na itong mga nakalipas na panahon. Noong pong nagkaroon ng pandemya, na pagkasunduan po ng church, ng Solution Grace Church, na kapag kami po nakakatanggap ng tithes and offering mula po sa inyo, mga kaibigan namin, mga members namin, even po yung mga nasa ibayong dagat, sinabi namin po sa kanila ito. At I'm sure kung kayo po sumusunod sa ating ministeryo, mula po sa tithes na yon and offering, nagta-tithes din po kami sa church. Kanino namin binibigay? Doon sa mga kapatid namin. Nung panahong, lalo na ng pandemya, binigay po namin kung wala po silang pagkain, kung meron silang karamdaman, pambili ng gamot. Saksi po ang mga members sa church. Alam nyo, hindi po pinagkulang ang Solution Grace Church. So talagang totoo po sinasabi ng Malakay 3:10. So from the tithes na natatanggap namin and offering from you, aming mga members, nagta-tithes pa po ang church. Amen. At yung tithes na inihiwalay po namin from the tithes na nakuha namin, ito po ang ginamit namin na pantulong sa ating mga kapatiran sa church. At wala po talagang pinagkulang sa Solution Grace Church. And mind you, come November 10, 2024, magsa-celebrate na po tayo ng ating ika-5 taon anibersaryo. Amen and amen. So, how to combat lack and famines? It's through the fellowship. Amen and amen. So, ito po, nami-miss out nyo pag wala kayong local church.
Sayang naman, di po ba? Kesa nandyan lang kayo sa inyong mga tahanan, malay mo, maaari ka pang tulungan ng iyong ka-fellowship o pwede po kayo makatulong sa inyong mga ka-fellowship kapag kayo po ay member ng isang local church. Amen. So dito na tayo sa ika-4. What's the point of going to church? To combat sicknesses and diseases. Sabi po na Matthew 24, verse 7b. In the last days, meron pong mga pestilences and earthquakes in various places. Now, how to counter sicknesses and diseases? Pangkaraniwan na sinasabi ng mundo, of course, bili kang gamot. Pero po, sabi ng 1 Corinthians 11:24, it's through the breaking of bread. Saan po natin ginagawa yan? Most of the time. At saan natin natututuhan? Sa church. So talagang haligi po ito na binigay sa atin na kapahayagan ng Panginoon. Bilang part na isang local church, natutuhan natin that in the church, dito po sa ating church, every Sunday, hindi lamang po namin ginagawa ang communion yung iba kasing church ay once a month, ano? Yung first Sunday of the month, yung iba naman last Sunday of the month. Sa atin pong church, hindi po. Every Sunday, meron po tayong communion. Amen. Kung saan kinikilala po natin ang mga tinapos na gawa ng ating Panginoon Hesukristo. Alam niyo kung bakit? Every time we partake of the Holy Communion, yun pong bread, it signifies the body of Jesus Christ. And the FYI, how to combat sicknesses and diseases, every time you receive you eat the bread, which signifies the broken body of Jesus Christ, kinikilala mo na sa krus ng Kalbaryo, inangkin po ng Panginoon Hesukristo yung lahat ng sakit at karamdaman, including your sicknesses and diseases. So every time you eat the bread, kinikilala mo, by Jesus' stripes, you are now healed. Amen. 1 Corinthians 11:24. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." So every time na nandito tayo sa church, especially po sa SGC, once again, sabi ko kanina, every Sunday, we make it a point, meron tayong Holy Communion na kung saan ay kinikilala natin, kinakain natin yung tinapay that signifies the broken body of Jesus Christ, believing that by Jesus' stripes, we are now healed. Amen. So saan po natin natututuhan ito? Sa church, kasi haligi po ito eh. So ang kalaban, in the last days, sabi nga na binasa natin kanina sa Matthew 24, ay mararanasan po ang mga sicknesses and diseases. Now, how to combat sicknesses and diseases? Through the breaking of bread. Wow! So every time na ginagawa natin to, kinikilala natin, Lord, thank you, by your stripes, we are healed, or I am healed. 1 Corinthians 11:26. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. Bakit natin pinoproclaim? So every time we do the communion, we receive the communion, I should say, dinideklara natin yung kamatayan ng Panginoon Hesukristo. Bakit kamatayan? Kasi po sa kamatayan ng Panginoon Hesukristo, una, through His blood, napatawad tayo sa ating mga kasalanan. At dahil po sa kanyang kamatayan, inangkin niya lahat ng mga sakit at karamdaman sa kanyang katawan. Ibig sabihin, yung mga sakit at karamdaman mo, patay na sa katawan ng ating Panginoon. So meron na tayong buhay na buhay at malusog na katawan. Yun po ang significance ng communion. And, sabi pa ng talata, balik natin doon, we are proclaiming the Lord's death till He comes. Ibig sabihin, every time we receive the communion, sinasabi natin sa Panginoon, alam niyo kung ano po, Maranatha, Lord Jesus come. Ibig sabihin, pinapaaramdam natin at pinapaalam natin sa Panginoon, Lord, excited na kami mag-rapture. Yun ang significance ng communion. Kaya po, once again, let me give you 1 Corinthians 11:26. For as often as you eat this bread and drink this cup, that's the Holy Communion, you proclaim the Lord's death till He comes. That's the rapture of the church. Amen. So God gave us wisdom to understand the power of Jesus' resurrection. Kaya nga po, importante po, ito pong ating local church ay ipinapaalam sa atin na muling nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya wag niyo pong iti-take for granted na wala kayong local church at nasa bahay lang po kayo. Wala na pong pandemya, mga kapatid. Na kung wala kayong panahon, sabi mo, pagod ng katawan mo, alam niyo, pag hindi po kayo talaga nagkaroon ng desisyon na tayuan at kayo po ay on-site manambahan, kasi po pag on-site po talaga, meron pong corporate anointing. Magtutuloy-tuloy po ang inyong pagod sa katawan. I'm telling you this with love and of course concern bilang pastor. Amen. Now, tignan niyo po ito, sabi ng Ephesians 1:17.
that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Pinag-uusapan po natin ito, na I pray na makita niyo po yung wisdom na kinakailangan po talaga na magkaroon ng isang local church, ang isang kagaya po ninyo. Dahil doon po sa local church na ipapahayag niyo po at nalalaman niyo ang tunay na ebanghelyo, that's the teaching of the apostles, na nararanasan din po natin. Ito po ay bahagi ng haligi ng ating church, yung ating fellowship. Kaya po naiibsa ng mga kakulangan sa buhay at pamumuhay. Ikatlo, ito po yung nako-combat natin, yung mga wars and stripes. Kung meron po nang-aaway sa inyo sa labas, pagpasok niyo sa loob ng church, nandun po ang inyong mga ka-fellowship na nararamdaman mo. Meron kang mga tagapagtanggol. At kung ikaw ay nadi-discourage, nandyan po sila para ikaw ay tulungan. Ganyan din po, natututuhan po nating manalangin. At kapag kayo po may pangangailangan, nandyan po ang mga kapatiran, kasama mo ring nananalangin. Amen. Let me give you ito po mga verses pa. Ephesians 1 verse 20, which He worked in Christ Jesus when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. Tuloy po natin. Verse 22, God has put all things under the authority of Christ and has made Him head over all things for the benefit of the church. Now, gusto ko pong iwan sa iyo ito truth to think about. By establishing a church, the Lord ensures that the correct doctrines are taught that help us live as Christ would have us live. Now, kung kayo po ay isang mananampalataya, I suggest you have to look for a local church kasi po ito talaga ang disenyo ng Panginoon para sa atin. May mga nagkakalat po mga katuruan ngayon. Nalulungkot ako. Kaya po itong sambahang ito, nagkakaroon lang sila ng pananambahan once a month because napanood ko po sa isa niyang katuruan na ang pananambahan daw po, dahil ngayon nga, hindi na siya nagkakaroon ng every Sunday na worship service. Sabi niya, hindi, ano lang yan, konsepto lang at gawa-gawa lang ang pagsisimba ng tao. Hindi po totoo yan. Dahil po ang sabi ng Panginoon in Hebrews 10:25, wag daw po natin ine-neglect, wag natin kakaligtaan ang pagsasama-sama natin sa abilang mga mananampalataya. Lalo tigit na lalapit na po ang araw ng Panginoon. That's Hebrews 10:25. Now, bakit po natin kinakailangan ng mga bagay na ito, itong mga haliging ito? Lalo tigit yung Apostles' Doctrine. Dapat po nakakapakinig tayo ng salita ng Panginoon. 2 Timothy 3:16-17, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So once again, saan po natin nalalaman po ito? Saan tayo nagkakaroon ng pag-aayos? Tayo po itinutuwid ng Panginoon sa ating mga local church. Now, verse 17 tells us, let's go back to 2 Timothy chapter 3, ano pong purpose ng Panginoon? That the man of God, like you and me, may be complete, equipped truly, or may be complete, truly equipped for every good work. So, habang tayo po ay pinapagyaman sa ating sambahan, hindi lamang po tayo naging pagpapala sa ating mga ka-fellowship sa church, even po paglabas natin ng church, nakikita po ng mga unbelievers, yung buhay na binago ng Diyos sa ating mga buhay-buhay. Amen. So bakit? Kasi po nararanasan natin yung apat na haligi ng ating mga local churches. Now, once again, quick review. Ano po yung 4 pillars of the church? Bigyan na po natin at makita natin. The first one is, according to Acts chapter 2 verse 42, the Apostles' Doctrine. Ito po, naririnig natin at patuloy natin pinapakinggan every Sunday para po to counter false teachings according to Matthew 24 verses 4-5. So, importante talaga meron kayong church. At dapat po sana, mahalaga po na ito po yung inyong binibigyan po, devoted po kayo like the first century Christians, they devoted themselves to this. The first one is the Apostles' Doctrine. Number 2, the prayers, Acts chapter 2 verse 42. Para ma-counter po natin yung wars and stripes. Kung may mga nangaaway po sa inyo, imbes na patulan po sila, you have to pray for them. So, saan po tayo na-encourage sa church to pray for these people, for our enemies, pagpipray natin sila. Number 3, the fellowship. Saan po nangyayari po ito? Sa church pa rin. To counter lack and famines. Matthew 24 verse 7b. Amen. Kapag kayo po'y bahagi ng isang local church, hindi po dahilan ito para mangutang kayo. Hindi po. Naging insensitive na yung mga kapatiran ninyo para padaluin sa pamagitan nila ang tulong sa inyong mga buhay at kabuhayan. Amen and amen. Number 4, the breaking of bread. Saan po natin ginagawa po ito? Still sa church. Of course, pwede nyo rin po itong gawin sa inyong mga bahay-bahay, pero saan po natin natututuhan po ito? Sa ating mga local churches. Ano po ang purpose?
ng breaking of bread para maging conscious po tayo. It's the simplest method to counter sicknesses and diseases. Binasa natin kanina pa yan. Amen and amen. So, let's go back to our question as we end. Ito po yung ating question once again. What are the benefits of having a local church? So, ito na po yung ating solution, mga kapatid. Ano yung benepisyo? Amen. You need to have a local church because it's the house of God, a place of refuge. Amen. Buti na lang nag-provide sa atin ng Panginoon. The church is God's idea, not man's idea. It is a place where all who are suffering from shame, guilt, and condemnation can come to experience true rest and find comfort. Amen and amen. Praise God. Psalm 23 verse 6 tells us, bilang patunay po sa ating solution for tonight, sabi po ng talata, truly goodness and gracious love will pursue me all the days of my life, and I will remain in the Lord's temple or the Lord's house for how long? Forever. Amen. Alam niyo po, bago mag-rapture, bago po mangyari yun, dapat nasasanay na po kayo sa tahanan ng Diyos. Hindi na po tayo, kumbaga hindi na dapat argumento na pag dumarating ang Sunday, na nakikipag-toss coin tayo, pag tao magsisimba ako, pag ibon hindi. Hindi na po issue yan sa mga mananampalataya. Dapat po bukal po sa ating isipan na marapat po sa isang mananampalataya, nagkasasama-sama po tayo sa tahanan ng Diyos. Hindi po sapat po yung online lang tayo. Kung meron naman po tayong kakayahan at may lakas tayo, samantalahin natin itong 4 pillars na ito ng church na inilaan sa atin once again, the Apostles' Doctrine, to combat false teaching, the breaking of bread, to combat sicknesses and diseases, to combat naman yung wars and strifes, nandyan po yung prayers, and of course, to combat lack and famine, ito po yung fellowship. Amen. Praise God. So kaibigan, I pray kung kayo po isang mananampalataya at tila hindi po natin masyadong binibigyan at hindi natin dinidevote yung ating panahon, yung Sunday for church, I pray na pagpala kayo sa ating pinag-usapan at maging dahilan po ito para magkaroon kayo ng pagbabago ng isipan, metanoia or repentance. Yung repentance po in Greek, it's metanoia, change of mind. Kasi kayo po ang lugi. Hindi po magbe-benefit dito ang Diyos. Ang magbe-benefit po dito tayo. Na kung naisip mo for the longest time isipin mo, kailan ako huling nag-on-site? Kailan ako huling nagsimba? Matagal-tagal na, pero hindi po kayo lumiliban sa inyong mga hanap buhay. Mapag-isipan po natin. Kasi po, doon po talaga nilaan ng Diyos sa church, yung haligi, yung 4 pillars of the church, yung binanggit ko kanina pa, found in Acts chapter 2, verse 42. Pag hindi po niya iyon mararanasan sa buhay ninyo, pag binanatan kayo ng kalaban, wala po kayong sasandigan, wala tayong sasandalan. Babagsak po kayo. Of course, as a believer, ligtas po kayo. Pero sa mundong ito, nananagumpay po ang diablo laban po sa inyo. Maapektuhan po ang inyong kaluluwa. And eventually, pag naapektuhan po ang inyong kaluluwa, kasi wala nang problema sa mananampalataya sa Espiritu, pero hindi po kayo nakakapag-church, hindi nyo nararanasan at wala kayong local church kasi hindi nyo nararanasan yung mga masasandigan nyo, itong 4 na haligi na ating sambahan, na apektuhan po, malulupay pa inyong kaluluwa, and eventually, maapektuhan po ang inyong mga physical na katawan. Magkakasakit po kayo, manghihina, wag naman po sanang ganun. Hindi po ito kalooban ng Panginoon para sa atin. So once again, ang ganda po ng sinabi ng Psalm 23 verse 6, and I will dwell in the house of the Lord forever. So magsanay-sanay na po tayo. Dahil pagkapiling natin ng Panginoon, nandun tayo lagi sa kanyang tahanan. Amen and amen. So kaibigan, kung kayo po ay, gusto ko nang kausapin ngayon, kayo po ay first time na dumako sa ating Bible study at naisip, at pag-isip-isip ka, naisip mo, napaka-importante pala na may relasyon sa Panginoon. Definitely, ito po ang pinaka-importante sa mundo. So if you want to have a personal relationship with Jesus Christ, alam niyo po sabi in Romans 10 verse 9, buksan po ninyo inyong mga labi at sabayan po ang panalangin ito, kaalinsabay ng pagbubukas ng inyong mga puso. Tanggapin si Kristo, ang ating Panginoong Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Can you do that para sa inyong mga sarili? Yes, please. Sabayan niyo po ang panalangin ito. Simple lang, sabihin mo, O Diyos, kinikilala ko aking sarili, walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, dinideklara na aking mga labi at ang aking pananampalataya na sa iyong kamatayan, inangkin mo ang aking kasalanan at makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli bilang patunay
na ako'y pinaging matuwid na sa iyong harapan. Salamat po dahil sa araw na ito, kinikilala kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. At maraming salamat, Ama. Salamat, O Diyos, dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Ibig nitong sabihin, ako ay ligtas na magpakailanman. Amen at amen. Kung kayo po ay sumunod sa panalangin ito, I suggest ay maghanap na po kayo ng inyong mga local church. Kung kayo po ay nahihirapang maghanap, ano pang local church? Pwede nyo po kaming samahan every Sunday dito po sa aming church. Ito po yung aming church sa Solution Grace Church. Matatagpuan po kami sa Unit 114E, ground floor po kami. Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. So sa mga taga Las Piñas, Sukat, at karatog na lugar, Alabang, pwede nyo po kaming samahan every Sunday at 9:30 in the morning. Amen. So, ngayon naman, pag gusto kong kausapin ko, ikaw isa ng mananampalataya. Pero for the longest time, nakikipag-toss coin ka pa. Sisimba ba ako? Pag Sunday, pag-ibon, hindi. Hindi po dapat ganyan ang isipan natin. You need to have a local church. Amen. Kasi para yung local church nyo po, ginagamit din po kayo ng Panginoon para suportahan po ito at lalo mapalawig ang gawain ng Panginoon through your local church. At syempre pa, dapat yung local church po ninyo ay nagtuturo ng tunay na mensahe ng Ebanghelyo. So I would like to pray for you. Kung you made a decision, this coming Sunday, on-site pupunta na ako. Amen and amen. So I would like to pray for you. Panginoon, maraming salamat po, Aba, sa kapatid na ito. And finally, he or she made the decision na gusto niya maranasan at masandalan ang mga haligi na inilaan mo sa amin sa church. And as a believer, sabi mo sa amin, huwag namin i-neglect, huwag namin hindi isa sa alang-alang ang araw ng linggo bilang aming araw ng pagsamba. Salamat po sa kabila na maraming katuruan na hindi na po ito nararapat. Pero Panginoon, gusto naming maging biblically correct yung aming mga panuntunan sa buhay. So Lord, I pray that ito pong aming mga pinag-usapan na aking pong ibinahagi sa kanila ay maging pundasyon na kanilang tinatayuan bilang isang mananampalataya na meron po talagang dapat local church ang isang mananampalataya. At sa gayon, meron siyang mga haliging nasasandalan. Salamat po for providing for us a local church na kung saan doon po kami lalago. Salamat, Panginoon. Kayo po maghatid sa amin sa tamang sambahan na kung saan hindi lamang po lalago ang aming kaluluwa, maging aming mga physical na katawan. At ang aming kaisipan, Panginoon, ay palalaguin mo at patuloy na mamamangha sa yaman ng iyong biyaya. Ito pang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Maraming salamat for joining me tonight. It's 8:32 in the evening. Tuesday. Of course, Solution with Laverne Duhot Day po ito. At maraming salamat po sa inyo na nakasama namin. At dalayan ko po, ito po yung naging pagpapala po sa atin. Alam niyo po, kung bakit ko po sinabing napapanahon po ito, it's because I believe that we are on the last days na. Nararanasan na po natin ang mga sinasabi ng Matthew 24. Ito po ay mga hula patungkol po hindi po sa rapture kasi po ang rapture wala na po itong wala na itong mga hinihintay pang mga prophecies. This could happen anytime soon. It's an imminent event. But yung Matthew 24, ito po yung mga hula na kung saan ay sisibol na po, darating na yung mga maling katuruan, words and stripes, marami na po mararanasan, tagutom, at mga iba't ibang sakit ay naglipanan na. Ito po ay mga propesiya patungkol sa second coming. Amen. Amen. Ayan. Dami nang nangyayari po sa ating mga buhay. So, once again, sabi po ng Hebrews 10:25, huwag natin kakaligtaan, huwag natin i-neglect ang ating pagsasama-sama bilang mga mananampalataya. Lalo tigit, nalalapit na po ang araw ng Panginoon. So, kaibigan, I pray na kayo po'y napagpala sa ating mga pinag-usapan. Maraming salamat. Before I say goodbye, maraming salamat kay Sister Jackie Alcantara. Kasama natin. And see you tomorrow, Sister Jackie and Brother Makoy. Salamat po, Sister Cecil Descalzo. Salamat din kay Brother Ricky Losito. Thank you, bro, for supporting our gawain. Salamat sa inyong pagsama sa amin. Brother Fidel Gabiola, Linlen Macaraig. Of course, Brother Bel, Lawrence Cuevas. Nandiyan din sila Sister Merly Estacion Pilapil. Sino pa ba? Sister Helen
Joms Makaya. Siya, si Sister Helen kahapon, ano? Siya yung sobrang daming ginagawa pero she make it a point pag Sunday, nandun siya sa church. Ay, praise God sa iyong buhay, kapatid. Nandiyan din, salamat po for joining me tonight. Si Brother Wilson Tiongson Laigo, maraming salamat po sa inyo. And Sister Leonora Dacumos, Sister Rosemary Casoko. Nako, ha? Marami pa, ano? Ako, dami po natin nakasama. Sister Andeng San Andres, kasipag po talagang manambahan ni Sister Andeng din. Salamat po sa inyo, mga kapatid natin sa Taytay. Pastor Arnel Aquino, salamat din po kay Pastor Jake Pakate mula sa Japan. Sister Emma Santunan Santos, amen. Maraming salamat po for joining us tonight. Salamat din kay Pastor Miguel Chan Calma, kilala sa tawag na Pastor Chan. Ayan, kumusta na po kayo? And at salamat po kung kayo po ay napagpala. Ang dalangin ko lang po ay pakishare po ito sa inyong mga kaibigan, kakilala at darating sa inyong mga kapamilya. So once again, mula po sa aming mga puso, sa ngalan po ng aking mga anak, si Yani, si Kuya Abe, sa ating technical director, aking po may bahay na kasama ko ngayon. Nais po namin iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!